Ang Timog Aprika ay bansa sa pinakatimog ng kontinente. Dito nagtagpo ang iba't ibang lahi, wika, at relihiyon. Mayaman din sila sa mineral sa ilalim ng lupa. Dito lumitaw at bumagsak ang rehimeng segregasyon. Ito ang nagtakda kung sino ang saan titira at magtatrabaho sa loob ng maraming taon. Ngayon, isa pa rin ito sa pinakamalakas na ekonomiya ng rehiyon. Ngunit mataas ang kawalan ng trabaho, may malaking agwat ng yaman at may putol-putol na kuryente. Mahalaga ang kasaysayan ng Timog Aprika. Ito ay para maunawaan ang modernong Aprika. Dito makikita kung bakit matagal ang reforma at kailangan ng tiwala sa institusyon. Bago dumating ang mga Europeo sa South Africa, nanirahan doon ang mga itim na mga ngaso at tagapangalap. Sumunod ang mga komunidad ng magsasaka, bawat isa ay may sariling tradisyon at wika. Noong ika-17 siglo, dumating sa Cape of Good Hope ang mga taga-Netherlands. Kalaunan, tinawag nila ang sarili na Afrikaner. Nagtayo sila ng mga bukid at pinalawak ang mga pamayanan. Nagkalakal sila, ngunit tinataboy din ang mga katutubo. Ipinilit nila ang kanilang mga patakaran. Sa panahong kolonyal, nabuo ang wikang Afrikaans. Ito ay pinaghalong Dutch, lokal, at dayuhang wika. Ang mga unang labanan at kasunduan ay nagdulot ng alitan sa lupa at kapangyarihan. Sa simula ng ika-19 na siglo, ang South Africa ay napasailalim sa British Empire. Nagdulot ito ng matinding kompetisyon sa mga Afrikaner. Binago ng mga British ang batas at pinalakas ang mga daungan. Gusto nilang kontrolin ang panloob na teritoryo. Doon bumuo ang mga Afrikaner ng sariling republika. Lumaki ang tensyon sa loob ng mga dekada. Sa huling bahagi ng ika-19 na siglo, ito ay naging isang malaking digmaan. Ang bunga nito ay ang pagpapasakop sa mga republika ng Boer. Lumaki ang impluensya ng London. Isinama ang mayayamang minahan sa imperial na sistema. Ang kinalabasang ito ay nagtakda ng politika at balanse ng kapangyarihan sa Timog Afrika. Noong digmaan sa South Africa, nagtayo ang Britanya ng mga kampo para sa sibilyan. Mahirap ang kondisyon. Kulang sa pagkain at gamot. Libo-libong babae at bata ang namatay sa sakit at gutom. Nag-iwan ito ng malalim na trauma sa mga Afrikaner. Lumalim din ang kanilang pagdududa sa London. Ang alaala ng kampo ay naging bahagi ng kanilang pagkakakilanlan. Naging dahilan ito para sa sariling pamamahala pagkatapos ng digmaan. Ang karanasan ay nagpaliwanag kung bakit sinuportahan ng mahigpit na patakarang panloob. Kinatakutan din ang panlabas sa panggigipit sa bansa. Noong huling bahagi ng ika-19 na siglo, nakatuklas ng malalaking minahan ng diamante at ginto sa South Africa. Mabilis lumaki ang mga syudad sa paligid ng minahan. Isa rito ang magiging pangunahing sentro ng negosyo. Sumulpot ang mga riles, bangko at malalaking kumpanya. Kinuha ang mga manggagawa mula sa iba't ibang rehiyon. Ngunit ang akses sa magandang posisyon at pabahay ay hindi batay sa kasanayan. Batay ito sa pinagmulan, kaya nabuo ang isang sistema. Ang kita at katayuan ay pinapatatag ng politika. Kalaunan, ang mga ito ay ginawang opisyal na batas ng hiwalay na pag-unlad. Pormal nitong sinuportahan ang umiiral ng hindi pagkakapantay-pantay. Ang South Africa ay nauugnay sa rasismo at apartheid. Noong ika-20 siglo, itinatag ang unyon ng mga teritoryo sa South Africa sa ilalim ng Britanya. Kalaunan, naging mas malaya ang bansa. Sa huling bahagi ng dekada 40, isang partido ang umakyat sa kapangyarihan. Ginawa nilang patakaran ng estado ang hiwalay na pag-unlad. Nagsimula ang mga dekada ng paghihigpit iba't ibang distrito, paaralan, ospital at patakaran sa pagkuha ng trabaho. Layunin nitong panatilihin ang pribilehiyo ng isang grupo. Kinontrol din ang galaw at trabaho ng iba pang residente. Ang modelong ito ay laganap sa mga lungsod at rural na lugar. Hinubog nito ang buhay ng milyon-milyong tao araw-araw. Ang sistema sa South Africa ay batay sa mahigpit na batas. Kailangan ng mga itim na tao ng pass para tumira at magtrabaho sa syudad. Buong komunidad ay idineklarang hindi angkop at inilipat ang mga pamilya sa malalayong lugar. Ginawaan sariling teritoryo na tila may pamamahala ngunit walang tunay na karapatan. Milyon-milyong tao ang nawalan ng tahanan, trabaho at nakasanayang koneksyon. Binago ng paglilipat ang disenyo ng mga syudad. Lumayo ang transportasyon, paaralan at ospital. Bakas pa rin ang mga desisyong ito hanggang ngayon. Maraming mahihirap na lugar ang malayo sa sentro ng trabaho at mahirap puntahan. Ang African National Congress ay itinatag sa South Africa noong unang bahagi ng ika-20 siglo. Matagal nilang hinaanggad ang pantay na karapatan sa mapayapang paraan. Matapos ang pamamaril sa demonstrasyon noong 1960s, lalong humigpit ang panunupil. Ikinulong ang mga lider at ang iba ay nagtago.
Nagkaroon ng mga welga, boycott at kampanya. Ibinunyag nila sa mundo ang nangyayari. Sa kabila ng pag-aresto at pang-pressure, pinanatili ng mga aktivista ang ugnayan sa pagitan ng mga komunidad. Binuo nila ang isang network ng pagtutulungan. Iginigiit nila ang pangkalahatang eleksyon. Ang pag-alis sa mga batas ng segregasyon ang naging pangunahing layunin. Noong dekada 80, lumaki ang panlabas sa presyon sa South Africa. Kinundina ng mga pandaigdigang organisasyon ng patakarang apartheid. Maraming bansa ang nagigpit ng kalakalan at pautang. Hindi pinayagan ng mga koponan ng South Africa sa mga torneo. Kinensela ng mga artista ang kanilang konsyerto. Tinapos ng mga universidad at pondo ang kanilang kooperasyon. Hindi agad nalutas ng mga hakbang na ito ang problema. Ngunit nagpataas ito ng halaga ng paghihiwalay. Nagpahina rin ito sa posisyon ng gobyerno. Pinalakas nito ang panig ng mga taga-suporta ng negosasyon. Ang panloob na pagtutol at panlabas na limitasyon ay nagsama-sama. Nagtulak ito sa bansa sa dialogo para sa konstitusyon at halalan. Noong unang bahagi ng 90s, pinalaya ng South Africa ang mga kilalang leader. Sumang-ayon sila sa usapan para sa bagong konstitusyon. Pinag-usapan ng eleksyon, karapatan ng minorya at papel ng militar. Nagsikap silang iwasan ng digmaang sibil. Noong Abril taong 1994, ginanap ang unang pangkalahatang eleksyon. Isang politiko na matagal na kulong ang naging pangulo. Nagsimula ang bansa sa pagkakasundo at reforma. Binigyan ng karapatang bumoto ang lahat at siniguro ang paglipat ng kapangyarihan. Para imbestigahan ang krimen ng nakaraan, binuo ang isang komisyon sa South Africa. Pinamunuan ito ng isang kilalang leader ng simbahan. Dinig ang mga biktima at salarin. Nangalap ng ebidensya at nagbigay amnestiya sa umamin sa lahat ng kasalanan. Tumagal ng taon ang gawain. Maraming kwento ang unang inilabas sa publiko. Hindi pinalitan ng komisyon ng korte kung walang pag-amin. Hindi nito lubos sa pinagaling ang lahat ng sugat. Ngunit lumikha ng opisyal na talaan ng mga katotohanan. Nakatulong ito simulan ng usapan tungkol sa hustisya. Nabawasan ang panganib ng bagong karahasan. Napreserba ang mapayapang transisyon. Matapos maging demokratiko, bumukas ang ekonomiya ng South Africa. Lumago ang serbisyo, konstruksyon at pagmimina. Lumakas din ang ugnayan sa kapitbahay at ibang kontinente. Ngunit mataas pa rin ang agwat sa kita. Sa mayayamang lugar, may pribadong paaralan at seguridad. Sa mahihirap na lugar, kulang sa trabaho at doktor. Naglunsad ang gobyerno ng programa para sa mga dating hindi kasali. Ngunit nananatili ang malaking agwat sa edukasyon at kapital. Bumabagal ang pag-abot sa pantay na pagkakataon. Ang mataas na krimen sa Timog Aprika ay nananatiling matinding hamon. Kulang ang pulisya sa tauhan at kagamitan. Mabagal ang investigasyon. Ang mayayaman ay kumukuha ng pribadong seguridad. Panakanakang sumisiklab ang karahasan laban sa migrante. Nangyari ito noong huling 2000s at kalagitnaan ng 2010s. Nagdaragdag ito ng tensyon sa mahihirap na lugar. Pinapatibay ng gobyerno ang pagsasanay ng investigador. Nagmomoderno rin sila ng komunikasyon at sumusuporta sa programa ng kabataan. Ngunit mabagal pa rin ang pagbalik ng tiwala sa serbisyo. Ang South Africa ay dumanas ng matinding alon ng epidemya ng HIV. Noong unang bahagi ng 2000s, maraming pamilya ang nawalan ng taga-suporta. Puno ang mga ospital. Di kinilala agad ng gobyerno ang lawak ng problema. Ito ang nagpabagal sa unang tugon. Dahan-dahan, pinalawak ng estado ang access sa antiretroviral therapy. At nagsimulang humaba ang buhay. Mahalaga ang pagsubok, suporta sa buntis at trabaho sa kabataan. May mga bagong kaso pa rin. Kailangan panatilihin ang gamutan at labanan ang diskriminasyon. Mula pa noong 2000s, regular na nakakaranas ng power outages ang mga residente ng South Africa. Tumanda ang mga power plant at bumagal ang pag-aayos at pamamahala. Noong 2010s, ipinakita ng investigasyon ang epekto ng pribadong interes sa mga kontrata at pagbili ng gobyerno. Ito ay tinawag na state capture. Inilarawan ng mga komisyon ng mga scheme at nagmungkahi ng mga reforma. Nagpatupad ng batas para sa pribadong pagbuo ng enerhiya at pag-upgrade ng mga network. Bumaba ang dalas ng power outages sa mga nakaraang taon. Gayunpaman, nangyayari pa rin ang mga pagkaantala at unti-unting bumabalik ang tiwala. Pinipili ang South Africa dahil sa kalikasan, safari, baybaying dagat at mga lungsod malapit sa bundok at dagat. Nagbibigay ang turismo ng trabaho sa mga hotel, transportasyon at parke. Ang ilang kita ay napupunta sa pangangalaga ng kalikasan at infrastruktura. Nakasalalay ang kinabukasan sa pagbaba ng kawalan ng trabaho, pagpapabuti ng mga paaralan at matatag na enerhiya.
May potensyal sa pagproseso ng mineral para sa baterya at paggamit ng hangin at solar power. Ngunit kung walang tapat na pamamahala at seguridad, mabagal ang paglago. Kung naging interesante ito, mag-subscribe para hindi makaligtaan ang mga bagong episode. Dito, lahat ay maikli at direkta.